Okay, bismillah mga kapatid. Inshallah mag-start tayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Binabati ko po kayong lahat ng pandaigdigang pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga kamusliman. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At sa mga kaibigan natin na mga non-Muslim na nandito ngayon ay magandang gabi po sa inyong lahat. Ustad Light, itong ating bisita ngayon, si Ustad Jalil, actually, una ko tong na-meet noong, if I'm not mistaken, mga, ano pa yata, 14 or 13 years old pa siya. Andito na si Kuyang Ray, mashallah. So, itong bisita po natin, si Ustad Jalil, ay, kung hindi ako nagkakamali, i-correct niya ako mamaya. Kasi matanda na tayo, yung memory ko, pero parang 13 years old siya nung una ko siyang na-meet. Yung kanilang lugar kasi, nasa somewhere sa Balingasag, Misamis Oriental. Ako, taga Cagayan de Oro lang. So yung Cagayan de Oro to Balingasag, Misamis Oriental, nasa mga 40 kilometers yung distansya. Kaya, nung narinig ko na merong mga doon, mga balik Islam, 300 families yung ibinalita sa akin. Sabi nila merong 300 families ng mga balik Islam na nagsyahada daw sabay-sabay. Yun ang balita na dumating sa akin sa lugar ng Balingasag, Misamis Oriental. Syempre, ang ginawa ko noon that time is talagang pumunta ako doon. Pumunta ako doon at na-meet ko yung mga balik Islam. Pero parang si Ustad Jalil, hindi ko pa na-meet that time. Yung na-meet ko una, si Diudil muna. At yung mga balik Islam sa malapit sa dagat. So meron silang napakagandang masjid. Para sa akin maganda yung masjid na yon. Napakagandang masjid na pinatayo doon. Kasi yung nagpatayo ay from Dubai yata. So pinatayuan sila ng masjid nila doon. Napakaganda. Pinakamagandang masjid sa area nila, sa lugar nila. Saglit lang mga kapatid Pa-LBC mo na sa akin yung mga pusa mo, Ustad. Mga ito, mga pusang inampo namin. Lilipat ako sa kabilang kwarto para hindi maingay. Okay, dito ako sa kabila. Ngayon, itong si Ustad Jalil, kabilang siya sa mga balik Islam doon sa lugar na yon, sa Balingasag, Misamis Oriental. Hanggang sa katagalan, na-meet ko siya at iba pang mga kabataan doon, na-meet ko sila. So, malayo yun kasi minsan umuwi ako ng CDO, babalik na naman ng Balingasag, kasi 40, more or less 40 kilometers, so malayo yun. Maraming balik Islam doon, nagdadawa doon. Tapos yung masjid nila, minsan ako yung nag-lead ng pagdarasal. Kasi nga balik Islam sila at that time wala pang nakapag-aral sa kanila. Hanggang sa na-meet ko si Ustad Jalil, 13 years old pa ang batang ito. Tapos marami siyang mga kapatid. Yung buhay nila dati, okay, sabihin natin mahirap itong si Ustad Jalil. Para lang makapag-aral siya, kailangan niya pang umaga gigising, no? Maagang-maaga para magbenta ng mga gulay. Kasi meron silang mga tanim, kahit ano-ano na lang gulay, mga pechay, siguro mga talong, ano pang mga ibebenta niya para lang magkaroon sila ng pambaon sa paaralan. Sa age na yon sa kanyang kabataan, nilalako niya sa mga kapitbahay, naglalakad siya para ibenta yung mga gulay na yon.
At yung kanyang mga kapatid, maliliit pa, no? Tapos, ano pa, tawag dito, yung bahay nila ay maliit para sa kanilang pamilya kasi marami silang kapatid. Mamaya i-interviewin natin si Ustad Jalil kung ilan silang magkakapatid. So, maliit yung bahay nila at mahirap yung kanilang kalagayan. Pero alhamdulillah, yung kwentuhan natin ngayon ay kung papaanong binago ng Allah yung kanilang kalagayan. Hindi man sila yumaman ngayong mga panahon na ito, pero at least nag-improve. Hindi sa yung kahirapan lang, yung physical yung inaano natin, yung pinupunto natin dito is yung kaalaman sa Islam. Alhamdulillah, nasa Saudi yata siya ngayon, sa Qasim. Pati yung kapatid niya ay nasa Qasim na yata. Nakita ko yung mga post. Si Jomel, no? Masya Allah, nasa Qasim na din. So ngayon, mga kapatid, sa ganun kahirap, itong si Ustad Jalil, kasama ko ito sa masjid. Alam nyo ba, doon ako natutulog sa masjid nila. Doon ako natutulog kasi ako yung nag-iimam doon that time. Ngayon, mga 2010, 2009, parang ganun yung 2009, 2008, ganun yung mga taon. So ngayon, ang gagawin nila, yung bahay nila malayo pa sa masjid. Siguro nasa mga 5 kilometers or 6 kilometers yata. So malayo pa sa masjid. At yung masjid na yon, malaking lupa yung nabili, nasa nasa gitna ng kalupaan na yon, kailangan pa nilang maglakad ng madilim. Ang ginagawa nila, Ustad Light, mga kapatid, no? Mga brothers na nandito, ang ginagawa nila, pag Fajr, sila yung gumigising sa akin sa masjid. Umagang-umaga pa lang, makikita mo na nagpaparid sila. Silang lahat ng magkapamilya. Yung nanay niya, balik Islam na din. Yung stepfather niya. Yung mga kapatid niyang maliliit, mga batang-bata pa that time. Fajr pa lang, naglalakad na sila. Malalaman ko na kasi andito na yung mga flashlight. Kasi sobrang dilim, masukal yung daanan. Papunta sa masjid na yon, nagpa-flashlight na sila. Every Fajr yan. Ganyan yung nangyayari. Tapos, ganun din sa Isha. Makikita mo yung mga flashlight, nagsisidatingan. Minsan maaga sila, maghrib pa nandun na. Pag Isha, uwian, flashlight na yung ilaw nila. Ganun, nilalakad nila yung ilang kilometro. Ilang kilometro para lang makapagsala sa masjid na yon. Masya Allah. Batang-bata pa si Ustad Jalil, 13 years old pa yata nung na-meet ko siya that time. So, ganun yung mga sakripisyo nila. Ganun yung sakripisyo nila para lang makapagsala, makapunta sa masjid. So, ang ginawa ko naman, nung makita ko yung sipag ng mga batang ito, tinipon ko yung mga kabataan doon. At itong si Ustad Jalil, sa dami ng mga kabataan, ito lang talaga yung talagang kumapit at nanatili. Nanatili siya. At ang ginawa ko ay, doon ako natutulog sa masjid, kasama ko si Ustad Jalil. Tinuturuan ko siya kung paano magbasa ng Arabic that time. At sa sobrang higpit ko that time, sobrang higpit mga kapatid, napaiyak ko pa itong bata na ito, itong ustad natin. Umiyak sila kasi pag meron akong pinapasaulo sa kanila na mga sura, yung mga maiikling sura sa Quran, pag hindi nila masaulo kinabukasan, ang mangyayari ay merong punishment talaga. Minsan, pinapaakyat ko sila sa rooftop ng masjid. Pinapasit on the air ko sa sikat ng araw. So, ganun yung punishment ko, no? Dahil sa inexperience ba ako sa kabataan na rin nung mga panahon na yon. So, ganun yung ginagawa ko sa kanila pag inuuna nila yung paglalaro kaysa sa pag-memorize ng Quran. So, hanggang napaiyak ko itong bata na ito. Pero hindi pa rin siya kumapit talaga. Hanggang sa, alhamdulillah, nagsama kami sa Baguio. Hinatid ko siya doon sa Baguio taong 2010. So siguro, na-meet ko siya 2008 nga. Oo, kasi 2010 ko yata siya hinatid doon kung hindi ako nagkakamali. Inshallah, wag na nating patagalin. I-ano na natin si Ustad Jalil, no? Isalang na natin sa ating entablado para siya yung makapag-explain sa anumang nangyari kasi sa katandaan kong ito, nakakalimutan ko na yung mga ibang mga detalye. So, itong mas bata-bata pa sa atin, siya yung magsasalita, magkukwento ng kanyang buhay
At inshallah, makinig tayo ng mabuti mga kapatid ko sa pananampalataya. Ustad Jalil, pwede ka bang mag-open cam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yung Totoy pa dati ngayon, mashallah, tumaba na. Ha? Dati, Totoy na Totoy. Pero ngayon, mashallah, mataba na. Nasa Saudi ka ngayon? Kakabakasyon ko lang, yeah. So, nasa Pilipinas ka? Oh, nasa Pinas ako ngayon. Ngayong August din balik Mashallah, ko, inshallah. Sa August pa? Mm, Mahaba-haba pa, mashallah. O sige, Ustad Jalil, inshallah. ikwento mo na, i-correct mo yung mga pagkukulang ko kanina. Ano ba yung mga nasabi ko na sa tingin mo ay hindi accurate? Inshallah, sabihin mo sa kanila para ma-inspire sila, hindi para maipagmalaki yung mga sarili natin. Subhanallah. Ang problema nito niya, parang pareho na tayo tumatanda eh. Nakalimutan na, pero alhamdulillah. Pero sa tingin ko rin niya, mga 2008 nga, tayo nagkita sa kasi nakita na tayo doon na sa mosque. Actually, nabutan ko pa yung dating musalla namin dito sa may dagat. Naalala mo yun? Yung meron na silang barong-barong doon, parang kubo. Tapos, yun yung ginawa nilang musalla. Doon kami nagsasala dati. Mga ilang buwan din siguro yun. So, nung time na yun, narinig ko na yung pangalan mo, doon pa lang sa hindi pa nakagawa yung masjid. Narinig ko na yung pangalan mo na, yun nga, may bumibisita doon sa amin na nag-lecture, ganyan. Pero, na-curious na rin ako. Pero hindi talaga tayo nakita. So, nung naging available na yung nagawa na yung mosque, alhamdulillah, doon napabisita ka. So, doon tayo nakita. So, I think mga 2008 yun. Mga 2008 nga, no? Oo. Natandaan ko, meron pa kayong parang kubo doon sa baybay, sa dagat, tabing dagat. Doon nagsasala. Oo, mashallah. Kahit mabuhangin yung lugar na yon. Oo, talagang malayo yun sa bahay ninyo. Mga ilang kilometro kaya yung paglalakad ninyo? Mas malayo yun, yeah, kaysa doon sa mosque. Mas malayo yun, oo. Siguro kung yung mosque is nasa mga 20 to 25 minutes ang lakad, siguro nasa mga 35, ganun. Mga 35, oo. So, kalahating oras din yung paglalakad, papunta lang sa masjid, no? Oo, tapos talagang naglalakad lang kayo doon. Alhamdulillah. Yeah, Ustad, tapos, tapos, ano nangyari? Ikwento mo yung mga, detalye. Saan natin sisimulan? Simulan mo nung yung nagkita na tayo, anong nangyari? Okay. Bismillah. Ang una kong kasi recollection ng memory ko na nakita kita is nasa nasa ginawa kanilang ang musika kasi parang nasa payag dito onya na kay mga bata nga kuan bitaw murag gabanding-banding mo ba onya kabalo na ba yata atong imong talent sa una. So katong gid ang usa sa nakapagpa sa ako agid nakapagpa-hook ba para mag-stay kay curious sing ana unya malingaw ta. So alhamdulillah dagan-dagan ba yung mga batanon adto sa una no? Marami kayo. Pagara o nasa mga 5 pod siguro. Onya dito may mga 5 kayo nakasama natin, no? Nakakasama natin sa Actually marami pang mga kabataan, pero yung 5 lang dinala ko pa nga kayo sa sa Cagayan de Oro. Merong comment dito. Assalamualaikum, Tagalog lang po, Ustad. Okay, mag-Tagalog tayo. Sorry. Oo nga pala. Okay. So yun, marami pang may mga mas nauna pa sa akin na parang naging kabanding mo. Tapos yun, na-hook din ako dahil nga sa maganda ka rin kasama, ganun. Tapos nung nagsimula na yung level mo, yung pace ng pagtuturo mo, dito na medyo talagang
mahirap kasi gaya nga nasabi mo is masyadong stricto nga. So, totoo yung sinabi ni Ustad na nakaiyak talaga ako sa kanya. So, sa elementary, high school, never akong umiyak, pero sa kanya, subhanallah. Ikaw ba naman nang ipasit on the air sa rooftop? Kasi yung mosque namin, gaya ng sabi niyo, Ustad, is maganda, maganda, para sa akin, maganda din talaga siya. Tapos, rooftop siya, meron siyang rooftop. Tapos, doon kami, doon ako pinasit on the air. Kasi nga, syempre, ilang taon pala ako doon, I think 13, 14, ganyan. So, mas inuuna pa yung laro kaysa sa mga ibinibigay na task na i-memorize. So, yan. Actually, nung before pa dumating si Ostad, before ko siya na-meet, meron kasi doon sa ano, yung una naming musalla, yung nasa tabing dagat, meron doong Quran, which is yung Quran na yon ay naka-transliteration siya. So, kumbaga nakasulat siya sa English na mga letters pero naka-Arabic yung pagbigkas. So, before kami nag-meet ni Ustad, may mga na-memorize akong maliliit na mga sura. I think around 10 na mga sura, yun yung maliliit. Tapos, nung na-feel ko nga na si Ustad is masyado siyang stricto pagdating sa pagtuturo kasi yung style ng pag-aaral namin dati sa pag-memorize ng Quran is babasahin niya sa amin yung sura, pagkatapos is i-memorize namin kung baga tartil ba. Tapos itatasmi' namin sa kanya. So, ngayon, hindi ko sinabi na may mga na-memorize na ako ng mga sura. Kasi alam ko na kapag sinabi ko, so i-skip niya yung mga sura na yon, tapos magme-memorize ako ng panibago, di ba? So, ang ginagawa ko, kunyari, nagme-memorize ako, pero yung totoo, na-memorize ko na siya. So, para lang magkaroon ako ng time na maglaro, ganyan. So, yun yung kasi stricto talaga si Ustad. Pero alhamdulillah, yung pagiging stricto niya yun naman is nadala din naman natin kasi kung mapapanood ito ng mga nakapag-aral sa Baguio, is alam natin kung ano yung hirap ng pag-aaral din. Yung pamamaraan sa pag-aaral sa Baguio kasi intensive learning doon sa Baguio eh. Imagine, high school at ilang mga curriculum ng college is pagsasama-samahin mo, aralin mo sa loob ng 2 taon lang. So, alhamdulillah, isa din yung sa mga nagpatibay sa atin. Kaya, alhamdulillah, na-survive natin yung pag-aaral sa Ma'had al-Ma'arif. Naam. So, okay. Ngayon, yun na, nasit on the air na kasi puro laro, no? Inuuna yung laro, hindi na memorize yung ano. So, sino yung mga kasama mong pinaakyat ko sa rooftop? Nakalimutan mo na yung mga kasama mo. Oo, sa totoo lang niya, kahit yung mga mukha nila nakalimutan ko na kasi sobrang tagal na eh. Tapos ngayon ngayong umuwi ako, trinay ko silang i-trace pero wala na talaga. Itong mga nasa iba't ibang lugar na siguro sila. Oo, kaya nga sino kaya yung mga kabataan na yun? Nakalimutan ko na rin. Ang nangyari niyan, tayo na lang dalawa yung natira sa masjid. Doon tayo, hindi niya talaga ako iniwan doon kahit pa napaka-stricto ko. Yung mga pamilya niya umuwi na sa kanila, pero siya, doon kami sa masjid, kami lang dalawa doon. Kasi yung masjid masukal talaga, no? Isa lang yung kapitbahay natin doon, wala nang makatao-tao doon. Tapos ang laki pa, ang daming kwarto. Paano sa Bisaya yung sudlunon kaayo ba? Sudlunon nga, parang masukal, no? Sa kaloob-looban pa yung ano? Oo, sa sadyain mo talaga. So ito lang talaga. Doon kami natutulog sa masjid. Kami lang dalawa mga kapatid. Tapos marami pang mga kwento-kwento doon. Nakakatakot. Pero hindi naman. Wala naman sa amin. At saka si Ustad, sanay na ito sa mga madilim. Kasi yung bahay nila, bago ka makapunta ng masjid, talagang madilim yung dinadaanan mo. So ganun yun. Wala, ang problema lang doon talaga sa masjid, wala kang kapitbahay, walang mga tindahan na malapit. In case meron kang kailangan, kailangan mo talagang maglakad ng malayo. Ang layo ng nilalakad natin para lang mabili yung mga kailangan. At saka yung nanay niya, alam mo yung nanay niya, every Friday yata, o kaya hindi lang every Friday, minsan umagang-umaga pumupunta doon sa masjid, may dala itong mga gulay, may dalang mga prutas, always may regalo yung nanay nito sa akin. Yung nanay din suporta. Sino ba ang pinakaunang nag-Muslim sa pamilya niyo, Ustad? Yung mama at papa ko yung pinakauna talaga na nag-Muslim.
So, actually, ikwento ko na lang din. Ang nangyari kasi niyan, kung hindi ako nagkakamali, September 3, nung nagsyahada sila, then kinausap kami buong magkakapatid, sinabihan kami ng mama ko na may pupuntahan tayo, mag-observe lang kayo. So, observe lang daw, ganun. Tapos that time is nagsiseminar ako kasi doon sa chapel namin, Roman Catholic kami, di ba? Tapos sa chapel namin is yung tatay ko, siya yung gitarista doon sa aming chapel. Ang problema, kulang kami sa mga kabataan doon kasi maliit lang naman yung barangay namin eh. So, naghanap sila ng magsiseminar para maging altar boy, maging sakristan ba, yung magiging assistant ng pari sa tuwing magmimisa. So, isa ako sa nakuha. In fact, dalawa kami. So, doon kami sa Balingasag nag-seminar. So, siguro mga 3 seminar na lang, matatapos na yung training namin. Yun nga, biglang nagsyahada yung mama at papa ko. Tapos, dumating yung time na sinabihan kami na observe lang. So, pumunta kami ngayon, September 5, pumunta kami dinala kami ng parents ko, ako at yung 4 ko pang kapatid, kasi 5 kami magkakapatid, isang ate, tapos 4 na lalaki kami. Pagdating doon, September 5, Maghrib, doon sa tabing dagat, so nagsasala sila ng Salatul Maghrib. So, ang parents ko, ang mga papa ko, nag-join sila sa pagsasala. Pagkatapos, kami magkakapatid, umupo lang doon sa may mga upuan ng kubo. So, after nila magsala, tumayo yung imam, si Imam Omar. Nasaan na kaya siya ngayon? So, ngayon, nagtalumpati siya, ganyan. May mga bisita tayo, ganito, ganyan. Tapos, tinawag kami. So, pagtawag sa amin, nagulat kami kasi sinabi niya na itaas ninyo inyong mga kanang kamay, tapos gumanito kayo, ganyan. Tapos yun na, sinabihan kami na ashhadu an la ilaha. So pinaulit sa amin yung shahada. So umulit lang kami kasi hindi naman namin alam kung ano yung pinapagawa sa amin. So umulit lang kami. So ngayon, after naming bigkasin yung shahada, nagulat ako doon sa sa pinaka-announcement niya. Sabi niya na i-welcome natin ang mga bago nating kapatid sa Islam. Sila ngayon ay mga Muslim na. Nagulat ako na anong Muslim na? Di naman kasi pinaliwanag sa amin na gano'n ang mangyayari. Kasi sabi lang sa amin, observe lang. Tapos nung time na yun, talagang kumbaga parang although hindi ko alam yung pagiging Catholic, pero alam ko sarili ko na parang devoted lang ako, kumbaga. Parang alam ko sa sarili ko na gusto ko na Katoliko ako, parang ganon. So, nung time na yun talaga, gusto kong magalit sa mama ko, pero hindi ko kaya kasi kung sa term pa, mama's boy. So, hindi ko talaga kayang magalit, although gustong-gusto kong magalit kasi nga, ganon, bakit namin nag-iwas? Parang na-scam ka ng nanay mo. Yan ang feeling parang mo. naputol. Parang ganon ba? Kasi sabi, observe lang eh. Di ba? Oo. So, Muslim ka na pala. I think mga 13 or 14 ako that time. So, ngayon, may mga binigay sa amin ng mga babasahin. Sino si Muhammad, sino si Allah. Tapos, ang talakayan ng Muslim at Kristiyano. Marami pa yung mga aklat na yun eh. Tapos, meron pa yung isang aklat na yung may mga nakasulat doon na mga karanasan ng mga converts. Actually, hanggang ngayon, humahanap ako ng kopya noon kasi maganda yung gawa ng application, yung mga karanasan ng mga Muslim ba. Kasi isa rin yun sa mga nakapagpa-inspire sa akin eh. So, sa halip na magalit ako, binasa ko yung mga aklat. Alhamdulillah, una kong binasa is yung sino si Propeta Muhammad, pagkatapos yung talakayan ng Muslim at Kristiyano. Tapos, nasabi ko naman na bakit parang totoo naman yung mga sinasabi nila. Kasi sa talakayan ng Muslim at Kristiyano, meron namang mga provide na mga talata doon ng Bible, ng Biblia, di ba? Tapos pinapaliwanag din ang context, ganyan. May Biblia kami sa bahay, isa yan sa hindi naman mawawala. So, nung bine-verify ko kung nasa Biblia ba talaga yung mga ibinibigay ng mga talata, nandun din naman talaga.
So, that time, alhamdulillah, parang nagkaroon na ng pagdududa, pagdadalawang isip, yung isipan ko o paniniwala ko patungkol sa Christianity. So parang Tapos, dumagdag parang pa na dumating ka nga, alhamdulillah. parang nag-resonate sa iyo yung mga nabasa mo na parang, 'di ba? Oh, Parang totoo nga ito. kasi it makes sense kumbaga ba? Oh. Yun. So yun, So- tapos hanggang sa dumating ka, tapos yun nga, kasi nung una, hanggang pakikinig lang naman ako yung naririnig kita na nagsasalita after asar, tapos after maghrib, ganun. Tapos sinasamahan pa ng mga science, tapos science and Quran, mga ganun ba? Isa talaga yung sa nakapagpano sa akin ba, nakapagpahook. Sabi ko, ay gusto ko yung style ng ganito kasi para nag-i-enjoy ka. So doon, isa yun sa nakapagpano hanggang sa natanggap ko na talaga na ay Muslim talaga ako. Gusto ko na dito, parang ganun. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. So ngayon, natanggap mo na yung Islam. Itong nasabi ko sa inyo mga kapatid, napakahirap talaga ng buhay nila, Ustad. Totoo yun, Ustad, no? Nagbebenta ka ng mga gulay araw-araw para lang may pambaon. Actually, elementary pa lang ako, I think mga 7 or 8, ganyan. Diyan ako nagsimula na na magbenta ng mga gulay. Halos lahat siguro napasukan ko. Isda, tapos may time pa na pinasok ko rin yung pangangalakal. Yung ako mismo yung namimili ng mga bakal, mga bote, mga dyaryo. Tapos ibebenta ko rin naman sa sa bagsakan. So alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasi kahit mahirap naman ay na-survive natin. Alhamdulillah. So alhamdulillah. So mga kapatid, ang ginawa ko actually, meron akong radio program sa Mellow Touch sa FM sa Cagayan de Oro. So doon din doon ko din na-invite yung guest natin kagabi si Abdurrahman Kadirao, di ba nabanggit niya doon. Na yung pinakauna namin yung interview kasi sa Cagayan de Oro, napakalaking city, may mga Sufi doon, Risalin Nur, galing sa Turkey. Ang yaman nila. Imagine mo sa isang taon tuwing Eidul Adha, 'di ba 300 na mga baka. Oo, 300 baka. Alam mo 'yun, Ustad, 'di ba? 300 baka. Narinig ko 'yun. Kinakatay nila. Nakakarating pa nga sa inyo, 'di ba, yung mga karne namimigay. So 300 baka mga kapatid, kinakatay namin sa loob ng 3 araw. 100 baka araw-araw yung kinakatay. So ganun yung mayaman yung mga doon, Risalin Nur. Marami silang dinala papuntang Turkey. So meron akong radio program, in-invite ko si Sheikh Abdurrahman Kadirao kasi tinira namin ng tinira yung mga Turkish na yon. Alhamdulillah ngayon wala na silang sa Cagayan de Oro. Wala na silang lakas doon sa Cagayan de Oro. Kasi talagang binira ko sa radio program at yung mga panahon na yon talagang mahilig ako sa debate. Alam ni Ustad Jalil yan. Nag-aamon kami ng mga debate, pati yung Risalin Nur, yung mga Sufi, talagang prangkahan, walang preno yung pagsasalita ko, mga ligaw, mga magmang, mga walang ganon. Subhanallah. Yun yung pamamaraan ko dati at alhamdulillah, ginabayan tayo ng Allah. Nakita natin hindi pala dapat ganon kahit pa mga ligaw yung mga kinakausap natin. So ngayon, umuwi ako ng Cagayan de Oro. Isa sa mga naging guest ko sa Cagayan de Oro si Abu Uwais at si Oliver. Mga graduate ito ng Baguio, mga junior ko doon, batch 8. Mga kabatch nila Muhammad Ali Granaderos. So mga junior ko sila. Ngayon, nung nag-guest ko sila sa radio program, mga ilang araw yun pagkatapos ni Ustad Kadirao, Sheikh Abdurrahman Kadirao, nag-guest ko sila. Tinanong ko lang, sabi ko, kailan ba yung interview? Kasi yung Al-Ma'arif kasi dati, pumupunta sila ng city. Bawat city pinupuntahan nila para mukabala, no? Para magkaroon ng interview kung sino yung mga mag-a-apply. So tinanong ko that time, sino ba yung kailan ba yung schedule ng interview ng Al-Ma'arif dito sa Cagayan de Oro? That time April 3 nila o kaya April 2 nila sinabi sa akin. April 2. Ngayon sabi nila sa April wala na, tapos na nung nakaraang week
ang expected ko, sasabihin ng mga ustad sa akin sa Cagayan de Oro, kasi sinabi ko sa kanila, pag mag-interview yung Al-Ma'arif, sabihin nyo sa akin. Yung problema, hindi nila nasabi sa akin. Last week pa pala, tapos na. Kaya April 2 na ngayon, sabi ko, patay. Kasi ang isip ko, i-recommend ko si Ustad Jalil. Ilang taon ka na noon? 16 or 15? 15 siguro. 15 years old. 15 years old, may tumawag yata sa kanya. 15 years old siya So sabi ng mga dalawang guest ko sa radyo, sabi nila na tapos na last week, pero sabi ko sa kanila, kailan yung susunod na interview? Sabi nila sa akin, sa Quiapo na ang susunod na interview sa Golden Mosque. April 7, no? Interview? April 7. Ngayon mga kapatid, nasa Mindanao pa kami. Yung next interview, last interview na yon sa Quiapo, April 7. Sabi ko, patay, paano kaya? Gusto kong makapag-aral talaga itong si Ustad Jalil. Dapat makapag-aral na siya kasi graduating ka na doon. Yung graduation mo ay April 6. Ganun. Yung interview sa Quiapo, April 7. So si Ustad Jalil, wala doon sa Cagayan de Oro, nasa Balingasag siya, mga 40 kilometers mula. So sabi ko sa kanya, paano kaya ito? Kaya ang ginawa ko sa kanya, tinawagan kita. Tinawagan kita April 7, kailangan makaabot tayo ng Maynila April 6 at least. April 6 at least. So ang biyahe ng Cagayan de Oro to Maynila, wala tayong pang eroplano, wala nga tayong pang barko eh. Wala nga tayong pang barko, eroplano pa. So ang biyahe doon ay 2 nights, bali 3 araw. So kailangan makapagbiyahe kami ng April 4. Tapos April 4 ng gabi, tapos April 5 ng gabi, April 6 darating tayo ng umaga. Kaya ang problema lang, wala tayong kapera-pera that time. Ang ginawa ko, tinawagan ko si Ustad Jalil. Sabi ko, natatandaan mo ba anong sinabi ko sa iyo that time, Ustad Jalil? Hindi na masyado Pero kung may naalala man ako, kasi sabi ko nga sa'yo na gusto kong pumunta kaso may graduation pa, kung okay ba na mag-attend muna ako sa graduation. Tinanong kita. Bakit ka napatawag? Sabi ko, tumawag ako sa iyo kasi gusto mo bang mag-aral ng Arabic, mag-aral ng Islam? Ayun yung tinatanong ko sa iyo. Sabi mo naman, gusto mo. Pero ang problema lang, sabi ko sa iyo, kailangan makapunta tayo ng Maynila. Biglaan yun eh, hindi ka pa handa noon. Wala ka pa ka-idea na. Pupunta tayo ng Maynila. Naghahanda ka pa ng graduation mo that time. Si Ustad Ali andito. So, naghahanda ka pa para sa graduation mo that time kasi April 6, aakyat ka na ng stage para kunin yung diploma mo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustad Ali. So, April 6, aakyat ka ng stage para kunin yung diploma mo. April 7, kailangan talaga makapagbiyahe na tayo April 4. Tinanong kita na sure ka ba na makapag-aral ka ng college? Kasi parang parang isip mo mag-aaral ka din ng college, nagdadalawang isip ka that time. Gusto mo bang mag-aral ng Arabic? Sabi mo oo. Pero parang nagdadalawang isip ka, kailangan mo mag-graduate at mag-aral ng college or mag-Arabic. So ang sabi ko sa iyo, ayaw mo bang sumama that time kasi kailangan mo umakyat ng stage, gagraduate ka. Anong sinabi ko sa iyo pagkatapos nun? I think yung diploma mo is sure na, yung pag-graduate mo is sure na, pero yung pag-aaral sa Arabic ay hindi pa. Yun ang sinabi ko sa iyo. Para makumbinsi lang kita, sabi ko, huwag mo nang isipin yung graduation na yan. Kasi kahit pa pumasok ka, graduate ka na eh. Alam nga naman, pag hindi ka papasok, hindi nila ibibigay yung diploma. Tapos mo na yung pag-aaral. Pupunta ka man, aakyat ka man ng entablado o hindi, makukuha mo pa rin yung diploma mo, ipakuha mo na lang sa nanay mo. Kasi yung pag-graduate mo, sure na. Pero ang tanong, makakapag-aral ka ba ng college? Kaya ka ba pag-aralin ng nanay mo? Kaya ka ba pag-aralin ng nanay mo? Alam mo naman yung kalagayan nyo, medyo mahirap. So, sabi ko sa iyo yan, di ba? So, doon ka na sa Baguio. Kasi magandang matuto ka ng Islam. Kasi para meron tayong ustad dito na nagmula sa lugar na yon. So ang nangyari mga kapatid, kasi wala kaming wala akong kapera-pera, no? Ang ginawa ko, naglibot ako sa mga kapatid, mga brothers. Sinabi ko,
nasabihan ko rin si Ustad Muhaimin, Masya Allah, isang balik Islam din Cagayan de Oro. Itong si Ustad Muhaimin, sobrang diskarte. Bumilib ako sa kanya. Kasi sabi ko, Ustad Muhaimin, interview sa Quiapo ha. Nag-aantay din siya sa balita ko na mag-i-interview na yung Al-Ma'arif. Nung malaman niya April 7, grabe, umuwi siya agad. Nagkita kami sa Masjid Oro Jamaa. Umuwi siya agad. Sabi niya, mauna na ako. Naghanap na pala siya ng paraan paano siya makapunta ng Manila. Balik Islam din po ito si Ustad Muhaimin. Si Abu Bassam, nasa Qasim na rin ngayon, Masya Allah. Nag-graduate na ba siya? Sa Qasim? Hindi pa. Ngayong opening is third year siya, inshallah. Third year na Third year. Alhamdulillah. So, ang ginawa ni Ustad Muhaimin, talagang umuwi bigla, naghanap ng pamamaraan at nauna pa siya sa atin sa Maynila. Kasi ang ginawa niya, sumakay siya ng libreng eroplano, yung C-130. Grabe. Sabi ko parang, yung feeling ko, sabi ko ba't hindi niya tayo sinama? Oo, di ba? Pero syempre ano lang yun parang nakiusap lang din siya na makasakay ng libre. So naiintindihan ko rin, pero parang nagtampo ako that time. Sabi ko, wala talaga itong na ito. Parang sarili niya yung inisip niya, parang ganon. Pero anyway, ang ginawa ko, dahil nauna na siya, nag-aeroplano, ang ginawa ko, naglibot ako sa mga brother, pumunta pa ako ng Malay-Balay Bukidnon. Nag-solicit ako doon. Talagang sobrang kinapalan ko yung mukha ko. Pupunta kami ng Maynila, dala ko yung isang balik Islam para mag-aral doon. May nagbigay ng 500, 1,000. Nung sa tingin-tingin ko, i-mention ko yung mga Blanco family sa Malay-Balay Bukidnon. Malaki yung tulong nila. Yung imam ng Puro 4 sa Valencia City, Bukidnon, talagang tumulong din siya, Masya Allah. Tapos umuwi ako ng Cagayan de Oro, pinuntahan ko si Sharifuddin Guru. Si Sharifuddin Guru, nagbigay din siya dyan sa masjid sa Kugman, yung maliit na masjid sa Kugman. Tapos si Ammar Maravillas din, no? Parang, anong ginawa ni Ammar ng asawa niya? Parang pinabaunan tayo ng mga itlog, tapos mga itlog, parang pagkain natin. Biskwit, pagkain natin sa barko. Mashallah, malaking tulong din, no? Kahit ganun lang. May pack-lunch pa nga yan. Parang pinabaon niya sa atin para makakain tayo sa barko. So alam niyo mga kapatid, nagbiyahe kami papuntang Maynila, sapat lang pamasahe dala namin. At ang natira sa amin, nung bumunta kami ng pier sa Maynila, nung dumaong kami ng pier, 20 pesos na lang yung pera namin. Wala kaming kilala kahit sino sa Maynila. Wala kaming may mga kaibigan ako pero hindi ko alam saan sila hahanapin. Wala akong contact sa kanila that time. Basta ang alam ko lang, tawakkul sa Allah, 20 pesos yung pera namin pagdating namin ng pier. Ustad Jalil, actually meron pa tayong pera, meron pa tayong pera, pero ikwento mo sa kanila. So, actually, ang natira sa atin na pera is 70 pesos. Isang isang papel na 20 at isang papel na 50. Tapos yan na nga, nung pauwi na tayo, syempre, nag-prepare tayo, naligo. So, nung time mo na maliligo ka, I think isinabit mo yung pantalon mo sa doon sa kanyang so, sa loob ng barko. Yung 50, yun yung nahulog. Tapos hindi mo napansin. So, wala. Alhamdulillah, tinihan pa rin tayo ng 20 pesos. 20 pesos mga kapatid. Imagine mo, pupunta ka ng Maynila, magaling ka pa ng Mindanao, 20 lang yung mo. Ngayon, hindi pa namin alam kung saan pupunta. Saan ba tayo sasakay dito? Talagang mga stranger. Nakapunta na ako ng Maynila, pero nung pagpunta ko kasi ng Maynila, nag-aral ako ng Baguio that time. Hinatid kami sa Baguio. Parang isang gabi lang kami nag-stay, kinabukasan pumunta na kami ng Baguio. Tsaka hindi ko familiar, 'di ba, yung Maynila that time. So 20 pesos na lang. Ngayon, ang ginawa natin, sinundan natin yung mga tao kung saan sila pupunta, saan dadaan, saan lalabas mula sa pier. Sunod-sunod lang tayo. Tapos 20 pesos, tinanong ko si Ustad Jalil, 20 na lang yung pera natin. Handa ka bang magutom? Kasi baka wala tayong makain. Handa ka bang magutom? Sabi niya, handa ako, para na ba? Nandun na tayo. Andun na. Para yung itsura niya, parang nakita ko yung pagkabahala kasi 20. Paano ka saglit lang, Ustad Jalil, ikwento mo muna sa kanila, ha? So, alhamdulillah, yun na nga. Wala talaga kami mga pamasahe nun, no? Nung time na yun. So, alhamdulillah, si Ustad Rashid, hinanapan niya talaga ng paraan. Grabe yung sacrifice niya talaga. Kasi para lang masamahan ako. Kasi ang pinaka-dahilan lang naman ng pagpunta niya doon sa... Ustad Jalil, babalik lang ako mga 3 minutes, ha? 3 minutes. Sige, may sige. lang.
Mga kapatid, kung mayroon kayong mga katanungan, clarification kay Ustad Jalil, pwede kayong makipag sa kanya, magtanong. So, ang pinakadahilan lang naman ng pagpunta ni Kuya Rashid doon sa Baguio is para samahan lang at ihatid talaga ako. Kasi hindi rin naman ako pupunta na ako lang mag-isa. That time, 15 years old ako. So, ang nangyari, si Kuya Rashid is nag-solicit siya. Subhanallah. Pinakapalan niya talaga yung mukha niya. Bumisita siya sa mga kakilala niya na may kaya, sa mga masjid. At hanggat sa na kompleto niya yung kinakailangan namin na pera o halaga para makabili kami ng 2 ticket para sa barko, sa super ferry, ano. So, yun nga, alhamdulillah, pagdating namin sa pier, isang natira sa amin is 20 pesos na lang. So, 20 pesos, ano yung mabibili nun. Tapos, hindi pa namin alam kung saan napapunta sa Quiapo, kung magkano ang magiging pamasahe, at kung ano yung mga sasakyan. So, ang ginawa namin ni Kuya Rashid, kasi pareho naman kaming strangers doon at pareho kaming nahihiya na magtanong-tanong, sinundan na lang namin yung daloy ng mga tao na palabas din ng ng barko. Ang nangyari, nagtutulakan pa kami ni Kuya Rashid kung sino magtatanong sa mga nasa paligid kung paano makakarating sa kaya po sa Golden Mosque. Kasi kung mahihain siya, mahihain din ako. So, si Kuya Rashid, kinapalan na naman niya yung mukha niya. Nagtanong siya doon sa sa nagbebenta ng mga candy, sigarilyo. Alam mo yun yung yung parang naglalako-lako na may dala silang parang maliit na cardboard, ganon. So, nagtanong siya doon kung kung saan ang papunta sa Golden Mosque. So, ang nangyari, tinanong namin kung magkano yung pamasahe at kung ilang sakayan ba. So, ang sinabi naman nung naglalako is isang sakayan lang at ang pamasahe ay 8 pesos bawat isa. So, alhamdulillah, kumasya yung 20 pesos namin. So, 8 plus 8 is 16. So, may 4 pesos pa kami. Imagine, nung time na yun, wala pa kami tanghalian. Hindi ko nga sure kung nakapag-hapunan kami that time. So, pagdating namin doon, siguro, sumakay na kami sa jeep na hindi kami pwedeng lumampas kasi kung lumampas kami, another pamasahe na naman na qadarallah, nung nagtanong kami sa jeep kung malapit na ba sa Golden Mosque, ang sinabi ng driver, nakalampas na tayo, nandito na tayo sa Espanya. So, ang ginawa namin ni Kuya Rashid is naglakad na lang kami mula Espanya papunta sa Golden Mosque. Wala pa kami mga almusal noon, no? So, hindi ko alam kung anong mga itsura namin noon, kung namumutla na ba kami. Tapos, tirik na tirik pang araw. Dumating kami siguro sa Golden Mosque, nasa mga alas 9 or alas 10 na. So, pagdating namin doon, may natira pang 4 pesos. Yung 4 pesos na yan, ibinili na lang namin ng bubble gum para may mamuya-muya kami. So, yun na yung pinaka naging almusal na lang namin, yung bubble gum. So, pagkatapos nun, pumasok kami sa Golden Mosque. Actually, nung time na yun, sobrang stricto ng Golden Mosque. Hindi ko alam kung bakit ganun yung patakaran nila, pero parang limited lamang yung time na makapasok ka. Tapos, bawal kang matulog sa loob, no? Maraming pumupunta kasi maraming mga pumupunta sa Golden Mosque, pero hindi nila pinapatulugan ang loob, which is, I think, maganda rin naman para hindi maging marumi, para mapanatili ang kalinisan ng Golden Mosque. So, kaya kung mapapansin ko that time, masyadong malinis yung loob, pero pagdating naman sa labas is, nandun na nga, makikita mo yung I think, mga Muslim na pumunta doon na wala ring matulugan, so doon sila natutulog sa labas ng masjid. Kanya-kanya silang lagay ng kanilang banig. Ang iba, ang ginagamit nila is karton, no? Yung mga karton ng sigarilyo, ganyan. So, ang ginawa namin ni Kuya Rashid, ganun din. Ganun ang ginawa namin. Naghanap kami ng karton para sa unang araw ng pagtulog namin kasi I think kinabukasan pa yung yung magiging interview. So, kailangan pa talaga namin na
makatulog doon sa labas. So, naghanap kami ng mga karton ni Kuya Rashid. Tapos doon kami nagpwesto sa labas ng Golden Mosque. So, alhamdulillah, yung sabar, yung pagtitiis, ay kailangan talaga at magbubunga din naman. So, after ng kinabukasan, alhamdulillah, nagsimula na yung interview. So, nagkita na kami ni Abu Bassam. So, after ng interview, wala pa kaming wala kaming hapunan. Tapos, hindi pa rin kami, I think, hindi pa kami naghahapunan that time. Kasi wala talaga kami mga pera. So, after ng interview namin, umalis na yung mga guro mula sa Al-Ma'arif. So, kami ni Kuya Rashid, nakaupo pa rin kami sa loob ng Golden Mosque. So, siguro, nagmumuni-muni kung anong mga susunod na gagawin. Kasi wala talaga kami mga pera, wala kami mga budget. So, alhamdulillah, biglang may lumapit sa amin isang brother, no? Yung brother na yun is, kumbaga, subhanallah, masasabi namin na kung sa term pa, nating mga Pinoy is hulog ng langit. Subhanallah. Si Norman Umapas. Si Norman Umapas. Oo, taga Leyte, mashallah. Kasi nung time na yun, gaya nga sabi ko, dumating kami is a day before na interview. So doon pa kami natulog ng isang gabi sa labas ng Golden Mosque before pa kinabukasan pa yung interview. So hindi pa kami nakakapaghapunan, hindi pa kami pagkagising namin, hindi pa kami nag-uumagahan. Hinintay na lang Bubble gum namin lang yung kinain natin noon, bubble gum lang. Oh, kasi ang ginawa natin sa 20 pesos, pasensya na, inutusan ako ba, may kinuha lang ako. Yung ginawa natin sa 20 pesos, nagtanong muna ako sa nagtitinda ng candy. Kasi naglalakad tayo, sinusundan natin yung mga tao, may nagtitinda ng candy, sabi ko, magtanong muna tayo kung saan sasakay papuntang Quiapo. Sabi ko, may saan po pwedeng sumakay papuntang Quiapo? Sabi niya, dyan lang sa crossing, unahan lang pala, di ba, yung crossing na yon. Tapos, sabi ko, magkano ang pamasahe? Dapat i-sure natin, baka 12 pesos yung pamasahe. 20 lang yung pera natin. Mabuti nilang sinabi niya, 8 lang. So, 8 pesos lang yung pamasahe. So, alhamdulillah, meron pa tayong 4 pesos. So, sabi ko, bilhin natin ng candy. Pero sabi mo, bubble gum na lang. Para... Nguya. Oo. Para matagal lang nguyain, no? So, ngayon, nakapunta kami ng Quiapo, lumagpas ba kami doon sa parang ba yung Espanya, Bolivar, ano ang tawag doon? Ang layo na pala ng Golden Mosque. Tapos yung mga karga-karga nating bag, ang bigat pa, bumalik na naman tayo, naglakad tayo. Basa pa yung mga damit ko nun, mabigat talaga. Kasi nung message ko ito si Ustad, sabi ko punta tayo ng Maynila, tapos napao ko siya kasi nagdadalawang isip siya that time, walang pera, biglaan yung pagbiyahe. Naglabas siya agad noon, kaya dumating siya sa Cagayan de Oro. Ako naman galing Bukidnon, umuwi na ako. Nag-solicit. Siya naman dumating mula, gabi ka na dumating, di ba? Gabi na. Medyo madilim na. Tapos, basang-basa yung mga damit mo kasi naglaba ka pa pala. So, mabigat talaga yung mga dala natin. Nilakad natin. Tapos, pumunta tayo ng Golden Mosque. Hindi pa talaga tayo pinapatulog doon sa loob kasi bawal pala. Doon tayo sa labas, yung mga karton lang yung tinilugan natin. Ang daming lamok. Wala tayong pambili ng katol, di ba? Sobra talaga yung namin. Tapos kinabukasan, interview na April 7. Inaantay natin 9 a.m. Yung alas 9 yung interview wala pa tayong ligo, wala pang kain. Lahat. Na-meet namin itong si Norman Umapas. Na-meet na natin si Muhaymin din. Yung balik Islam na Cagayan de Oro na sumakay ng C-130, nauna na siya doon. So bali tatlo na kami taga Cagayan de Oro. Ako, si Ustad Jalil, si Muhaymin, nasa Kasim ngayon nag-aaral. Tapos yung pang-apat na dumagdag sa atin na hulog ng langit, si Norman Umapas. Alhamdulillah, napakaganda. Kasi yung taong ito, sinuportahan ng mga kapatid niya, pinadalhan ng pera. Ilang libo pa yung pocket money niya doon. At napaka-generous din ng tao na ito. Hindi siya nagdalawang isip. Binilhan niya tayo ng mga patir, pagkain. Alhamdulillah, nakakain kami. Ano pa yung mga binili niya? Banig. Mga banig, di ba? Sabay tayong natutulog doon nakasama natin siya. So, dahil sa kabaitan ng tao na ito,
Si Ustad Muhaymin kasi meron siyang actually taga Cagayan de Oro din itong kilala namin. Pero si Muhaymin pala kinontak niya. Ako wala akong contact sa brother na yun, si Brother Ansari. So si Brother Ansari, nung ma-meet natin si Muhaymin, sinabihan tayo ni Muhaymin na doon tayo matulog sa Makati kasi may bakante doon na bahay. So sa Mayapis, sa Mayapis tayo, may bakante doon na bahay, pinapatuloy tayo. Sabi ko, okay lang kaya nasasama kami sa iyo? Sabi niya, okay lang. Ano yun ni Ansari? Kilala ko, okay, kilala ko din pala si Brother Ansari. Masya Allah. So doon kami, at hindi namin iniwan din si Ahmad. Si Norman Umapas, yung taga Leyte. Kasi, alhamdulillah, malaki yung niya, naitulong niya sa amin. Dinala din siya namin doon sa tinutulugan namin. 4 kami doon nakipagsiksikan sa bahay na yun. Pero alhamdulillah, wala akong masabi sa pamilya na yun. Maganda din yung maganda rin yung pagtanggap nila, Masya Allah. Pinapakain tayo doon, libre na lahat, no? Pinatuloy tayo, may sarili pa tayong mga higaan na maganda, may yung net para sa lamok, para hindi tayo lamukin. Masya Allah, talagang mosquitero, no? inalagaan talaga nila tayo, no? Kung makikita nila ito, maraming salamat sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana maging daan yung pagtulong ninyo para kayo ay makapasok sa paraiso. Ngayong yung tinulungan ninyo, yung tinulungan nila ngayon, Masya Allah, nasa Qasim na, ikaw din, nasa Qasim na. Alhamdulillah, ako galing din ng Saudi. Si Norman saan na ngayon? Parang nakapag-Saudi din, di ba? Wala rin akong balita, Ang nakontak ko lang is parang kuya niya, yung saan ba yun? Qatar ata? Si Neil, yung kuya niya. Pero si balita ko nakapag-Saudi din. Si Norman. Tapos may isa pa yung pamilya yung parang may computer shop. Saan ba yun? Computer shop? Okay, sa Mayapis din yun, malapit. Mayapis. Malapit din yan. Alhamdulillah. Subhanallah. So yun, doon tayo natutulog. Yun mga kapatid grabe talaga yung tawakkul. Talagang tiwala. Ito yung tawakkul. Hindi yung basta-basta ka lang sasabihin mo maniwala ka sa Allah tapos wala kang gagawin. Talagang tawakkul. Ang Allah ang bahala sa amin. Ginawa namin yung part namin. Pumunta kami ng Maynila. Tama. Dumating si Abu Mahir. Si Sheikh. Sige, Ustad. Tapos may, yung isa pang hindi ko makalimutan yan, doon sa mga, mga experience natin yung, syempre, wala tayong budget Ang naitulong lang sa atin ng mga tumutulong sa atin is yung pagpapatuloy, di ba? Tapos yung nag-solicit din tayo sa mga masjid. Yung after sala, magsasalita ka sa gitna. Tapos ako, pupunta na doon sa gilid ng pintuan ng masjid. Tapos maglalagay na ng panyo. So yun mga kapatid, ang ginawa namin, pamasahe lang namin paputang Baguio. Yun, nagsusolicit kami sa mga masjid sa Maynila. Pero tinuturuan kami ng mga doon, pumunta kayo dito. Pero minsan hindi mo maiwasan, pinagdudahan kami ng mga tao, baka mga loloko lang to. Ganito, di ba? Nakakahiya kaya yun. First time ko yung ginawa sa buong buhay ko, wala akong choice. Kasi wala tayong kapera-pera. Pampamasahe lang papuntang Baguio. So yun. Yun ang namin, nagsosolicit kami, pumunta tayo ng Green Hills ba yun, saan-saan pang mga masjid na hindi ko na marito kung saan-saan. Ang dami, pati sa Baclaran, yung mga masjid yan, napuntahan natin. Pati yung mga masjid na nasa mall, kasi yung mga brother, tinuturuan tayo, punta kayo doon. Yun nga. Kahit yung mga musala ng mga Maranao, grabe. So nung makaipon kami ng sapat na sapat lang din sa pamasahe namin papuntang Baguio, pa kasi, interview pa, nakapag-interview ka pa, nagmukabala. After interview ba yun, may written exam ba kayo nun? Wala. I think more on siya more on written siya Written exam. Oo. Parang nagbigay lang naman si Abu Mahir ng mga form, tapos yun na. Tapos yung mga form na yon, wala pang result. Anong yun? April pa. Ang result lalabas is Mayo pa. May pa, isang buwan pa. Isang buwan. So hindi natin alam kung tanggap ka ba o hindi. So ang ginawa namin mga kapatid, nag-solicit kami. So nung meron na kaming naipong pera, pumunta na kami agad ng Baguio. Sumakay kami ng bus agad. Para umalis na tayo sa Maynila, medyo mahirap talaga yung buhay dito, magulo, mainit, ganun. So umalis ako, mabuti sa Baguio, kahit doon tayo mag-antay, at least malamig doon, maganda yung klima.
At saka excited na rin tayong makapunta ng Baguio. Ngayon mga At kapatid, wala tayong plano kung saan tayo tutuloy pagdating doon. wala akong alam saan kayo tayo matutulog pagdating natin ng Baguio. Di ba? Wala talaga. Tawakul din. Bahala ng Allah SWT basta ginawa natin yung kaya natin. So, yun. Kasama natin si Khalid, si Muhaymin, si Norman Umapa, Apat. si Khalid yung pangalan niya. Si Hindi Muhaymin, na talaga apat natin kami. hindi na natin binitawan si Norman. Talagang Norman, ginawa na oo. natin sa hirap at ginawa talaga. Doon lang natin na-meet sa Leyte pero masya Allah nakasama na natin. No? Malaking tulong yung brother, masya Allah. Ako ay nagpapasalamat sa kanya. Ngayon, nung na tayo, nagbiyahe tayo ng Baguio, pagdating natin doon, masya Allah, meron pa tayong natitirang konting pera, di ba? Meron pa ba mga, basta barya-barya na lang din. Pagkain-kain Barya-barya lang. na lang, oo. Oo, yung mula sa na-solicit namin, meron kami mga barya-barya. Ngayon, itong ang nakakalungkot kasi hindi ito natanggap. Hindi ka natanggap sa Al-Ma'arif. Nung lumabas yung result, isang buwan namin pag-aantay sa result, nando na kami sa Baguio. Nung lumabas yung resulta, hindi nasama si Ustad Jalil. Hindi siya nakasama sa mga natanggap doon. Sobrang lungkot namin. Pati si Norman hindi natanggap. Norman. Oo, yung taga Leyte hindi rin natanggap. Isa lang ang natanggap, yun si Muhaymin, yung sumakay ng C-130. Grabe yung Pero matanggalat grabe. kay Ubasam ba? Pero grabe din yung diskarte niya kasi umiyak pala. Umiyak, kinausap talaga? yung... siya rin yung nagsabi sa akin, umiyak siya, kinausap niya si Mudir. Hindi niya Kinausap niya sinabi? yung... Yes, kinausap niya muna yung sekretary, si Nasif. Oo. Tapos, siya doon, nung nakausap niya na, umiiyak siya. Ganito, ganyan. Balag Islam ako, ganito. Umiyak. Dapat pala ganun. Oo, lumabas yung result. Alhamdulillah, natanggap siya. Oo. Talagang si Muhaymin, kita mo naman na talagang yung pagsisikap Grabe niya. no, majustahin talaga yan kahit nung nasa Baguio pa kami, subhanallah. Kung iiyakan niya. Walang hiya-hiya. Talagang iniyakan niya doon. So, alhamdulillah, natanggap siya. Siya lang yung natanggap sa atin. Ay, hindi naman ako nag-apply. Sa inyo. Oo, siya lang yung natanggap sa inyo. Pero alhamdulillah, nung pumunta kami ng Baguio, habang nag-aantay kami, hindi pa lumabas yung result, doon kami una natulog sa Mabini. Yung masjid doon. Yung mosque ng mga Maranao. Sa ilalim ng hagdanan sa Mabini, doon kami natutulog doon. Doon kami nagpapahinga hanggang na-meet natin yung Maranao na si Ustad Ilyas. Itong si Ustad Ilyas. Sino unang naka-encounter kay Ustad Ilyas? Si Muhaymin din. Grabe nga si Muhaymin. Grabe yung ng tao na ito. Na-meet niya si Ilyas sa nakapag-usap yata sila sa Al-Ma'arif yata. Tayo, nasa Mapili tayo that time. Nag-usap sila. Tapos, na-meet niya si Ustad Ilyas. Si Ustad Ilyas kasi, ilang years nang nag-a-apply ng Al-Ma'arif. Taga Baguio ito, Maranao. Ilang years nang nag-a-apply ng Al-Ma'arif, hindi matanggap-tanggap. Pangatlong taon na niya nag-apply that time. Tapos nawala na siya ng pag-asa, nalungkot na siya. Siyempre, yung mga kabatch na natanggap na ng Al-Ma'arif. Yung iba nagtapos na, nag-graduate na, tapos siya, mga kabatch niya yon. 3 taon na siya nag-apply, hindi man lang siya tinanggap. Yun yung nangyari doon. Sobrang lungkot siya. Sobrang lungkot niya. Ngayon, pinatuloy niya tayo sa bahay niya. Meron silang doon, musalla din. Oo. Yung nanay niya, mashallah, alam mo, yes po? May tatanong ako dyan. Okay lang ba? Ano yung katanungan mo, brother? Anong taon yan? Kasi nga, sinubukan ko mag-inquire ulit sa Al-Ma'arif nung nakaraang buwan. 3 months ago ata. So parang may limit age lang sila at saka may May limit talaga. May limit. Ganon talaga, brother. May May parang limit tuition ba? Nung panahon nyo ba nung kayo, may tuition ba siya? May tuition ba? May parang babayaran din ba kayo? Sa amin, Yes, bro. meron. At anong Sa taon amin, yan? bro, wala. Sa batch namin, wala. Libre. Pag natanggap ka ng Al-Ma'arif, ang ginawa sa akin, nung natanggap ako ng Al-Ma'arif, pinadalan ako ng pamasahe. 2,500. Mula Cagayan de Oro, so nakapunta kami ng Baguio. Sapat na yung 2,500 that time. Sapat na. Tapos Anong every batch kayo Friday, na? meron batch 7. Anong taon yan? 2004. Pumunta ako doon. Tapos sa batch namin, merong tag 50 pesos every Jumu'ah, Yamul Jumu'ah. 50 Grabe, pesos no? na allowance.
Libre kami lahat. Meron pang allowance every Friday. May Pero ang pasabon at problema, shampoo pa. may pasabon, may mga konting libre-libre pa. Meron pang snacks. Tuwing asar, may shai, may mga donut na binibigay. Every asar yan, lahat ng estudyante makakain. Sa inyo ba, meron ba yan, ganyan? Or shai na lang? Ala, ang sa amin na lang yan. Anong batch ka, Ustads? Ako, batch 14 ako, school year 2011-2013. So, nung time namin, Si Abu Basam, nandito si Abu Basam. Iano natin? Ipaakyat natin, syempre, si sige, Ustad Abu yeah. Basam. Mga kapatid, nandito si Sheikh Abu Basam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, basta, السلام masya ورحمة Allah. الله وبركاته حياكم الله شلا Mag-open cam ka, Abu Basam, Yeah, mashallah. Mag-open cam para ma-expand natin yung Arina Basta Jamal, Jalil, ipalit- عليكم Basta na. Ipalit ko muna. Oh, grabe, ang haba na. Grabe yan. Ano nangyari? Oo. Kumusta na, Abu Basam? Kumusta ang lahat? Mashallah. Mga kapatid, dito si Abu Basam, nag-aaral ngayon sa Qasim. No, anong kurso mo, Sheikh? Dirasat Akida. Akida. Akida yung kanyang kurso, mga kapatid, ha? So, ibig sabihin na yung mga firaq wal adyan, no? Mashallah. So, kasama yan. Ngayon, ito si Abu Basam, ito yung sinasabi ko, kinakwento ko kanina, na nung ibinalita ko sa kanya na ang interview is April 7 sa Quiapo, naghanap talaga ito ng diskarte. Subhanallah, ito, sobrang bilib ako sa kanya. Anong ginawa mo para makapunta ng Maynila? Libre. Ang tawag dito? Punta ako sa kapatiran natin doon sa Kogon, doon sa Orojama. Alhamdulillah. Sa Orojamaa, Alhamdulillah, at may tumulong doon na kung saan sila na yung sumagot sa ticket at saka pocket money. Alhamdulillah. So, ang balita ko si 130 daw yung sinakyan mo. Ang pinarating sa akin. Hindi. Okay. Barko So at least lang. na-verify natin. Ang nagsabi sa akin si Jalil, si Jalil na, ano ba apelyido nun? Hindi. Antolo. Si Antolo. Sabi ni Jalil Antolo, sumakay na ng C-130. Hindi pala C-130. Hindi ako nakasakay nun. Wala. Hindi ako nakasakay nun. Pero nag-book ka ng C-130, parang nagpapabook ka, di ba? Ah, Parang nagpatulong ka sa mga sundalo. Hindi rin. Ang binook sa akin is barko. Barko ang binok. Oo. Pero nag-aeroplano ka. Barko lang din, barko. Bakit ka nauna sa Maynila sa amin? Kaya nga, Paano nangyari? ahead ka ba ng isang araw ng yung pag-alis ng barko? Parang nag-advance ako ng isang araw ata. Oh. Kaya nga, ang nangyari nito, sobrang bilis na wala. So Yan nga. sabi ko, oo. Tapos nakita na natin sa Maynila na. Doon na, naka- mukabala na, di ba? mukabala na. Mukabala, araw na ng interview. Oo. Sana. Oh. Mashallah. Ito mga kapatid, sa apat naming pumunta ng Baguio na mga walang pamasahe, ito lang talaga si Ustad Abu Basam yung natanggap. Mashallah. Alhamdulillah. Sa tulong ng Allah. Pinadali Mga- talaga mga sa kanila taga-Cagayan de lahat, Oro. mashallah. Kailan At saka Ustads alam mo- nagkaroon ng allowance, Ustads? Kailan nagkaroon ng bayad pala? Kasi nung huling nag-inquire kasi ako, hindi na tinanggap yung age ko. Tapos sabi sa akin din, kung gusto mo mag-ano ka na lang, yung online class ka na lang ng Al-Ma'arif. Kaso hindi kasi ako nagpa-function ng online eh. Gusto ko ng face-to-face eh. Yun sa batch namin, meron ding talagang limit up to 24 years old lang talaga yung tinatanggap. At least high school graduate tapos 24 years old. Sa batch ninyo, Abu Basam, Ustad Jalil, ganun din po. 24 din or Same lang. Pero may 24, question oh. na. may tuition Di ba na? kayang di ba kayang ilosat yung above 24 in any case kung babayad ka? Di ba pwede siya? Depende sa sa time namin, yung secretary pa is si Kuya Nasif. Nasib. Oh. 29 na kasi ako, Ustads eh. So,
Pero may natanggap na na Balid Islam na lagpas na 25 sa Al-Ma'arif, pero late batch na. Si Melvin Madulin. Oo, taga Oh, taga amin ilang din to, taon siya, taga Ustad? sa atin din, Bukid noon. Cagayan de Oro. Ilang taon siya, Pero ang Ustad? edad niya, mga 30 plus na. Kasi nag-ano ako, Ustad, nakapag-aral naman ako ng Arabic hanggang grade 5, grade 6, ganun, na inabot ko namin yan. Then ngayon lang, yung huling attend ko ng madrasa 2009 siya, dito sa Madrasa Nurul Ittihad, dito sa amin. Then, nag-aral kasi ako ng high school, then college, hanggang sa hindi na ako nakabalik ulit sa Arabic. Ngayon, nagpaplano kasi ako bumalik sa pag-aaral ng Arabic. Tapos, 3 months ago, nag-inquire ako sa Al-Ma'arif. Tapos, nakita ko nga dun yung age na may ganun palang qualification siya. So, ano kaya saan kaya ako pwede mag-aral na maganda yung paaralan niya nang hindi sila nag-require ng age limit? Actually, halos Mahal lahat na. na yun, meron no. Kahit Manarul Sa Alam, ay guys. Manarul Ulum, meron din silang age limit. Merong age limit din. Actually, kung ipagpapatuloy natin yung kwento nung nasa loob na ako ng Al-Ma'arif, magkakaroon ka ng idea, bro, sino yan? Tuklasin ba? Si hindi. Si Si King. King. Si Abdullah King. Magkakaroon ka ng idea, pero hindi ko isinasuggest o ina-advise na gayahin mo yung ginawa ko na paraan kasi maaring sa akin gumana, pero maaring sa iba is hindi kasi ang Al-Ma'arif talaga is masyado siyang stricto. Kasi kung tutusin, tingnan mo nung pagdating ko ng Baguio, syempre hindi ako natanggap. So ngayon, nung unang araw ng klase, nagkita kami ni Kuya Rashid. So, kinausap ako ni Kuya Rashid na kung ano na magiging plano. Tapos, pinayuhan niya ako na huwag akong aalis. Kasi nga, sabi ko na gusto ko mag-aaral, gusto ko ipagpatuloy. Saglit lang ha. Sheikh Abu Basam, dyan ka muna kasi mamaya yung kwento mo naman, inshallah. Bigyan mo kami ng konting oras. Ngayon, focus muna tayo kay Jalil. Ito si Ustad Jalil kasi, hindi talaga siya natanggap. Si Abu Basam lang yung natanggap sa 4. So ngayon, pag hindi ka natanggap, kailangan mo talagang umalis doon. Talagang hindi ka tatanggapin ng Al-Ma'arif. Pero, ngayon nalungkot na kami. Imagine mo, ang layo ng binyahin namin. Nag-antay pa kami ng 1 buwan after ng interview para lang lumabas yung result. Tapos, ini-expect namin na matatanggap. Ngayon, lumabas, wala yung kanyang pangalan doon. Kaya nung malaman namin, at talagang in-advisean ko si Ustad Jalil. Sabi ko, gusto mo talagang mag-aral? Ay gusto niya, syempre nalungkot siya, andun na eh. Tapos ngayon uuwi kami ng Cagayan de Oro, mas malaking problema na naman. Kaya sabi ko sa kanya, ngayon kung gusto mo talaga mag-aral, kapalan mo yung mukha mo. Dadalhin kita sa Al-Ma'arif ngayon. Dadalhin kita sa Al-Ma'arif, pumunta ka na doon, wag ka nang umalis. O wag ka nang umalis dyan, kahit paalisin ka nila, kahit papalayasin ka nila, anong mangyari, wag kang lumabas. Kapalan mo yung mukha mo, hanggang maawa sila sa'yo. Yun. Sige, Ustad Jalil, ano mo yung kwento ng na ito? So, yun na. So, nangyari na yun na pinalakas na ni Kuya Rashid yung loob ko, ganito ganyan. So, that day, si Kuya Rashid umalis na kasama si Ustad Ali, no? Pumunta kayo sa Isabela? Pumunta kami sa Santiago City. Isabela. Isabela. Kasi naano ako doon, natanggap ako bilang magtuturo ng tahfidul Quran. Sa mga doon. Meron silang turil doon, stay in. So, kami ni Ustad Ilyas, pumunta doon kaming dalawa. So, iniwan kita, June 8 yun. June 8 yung start ng klase ng Al-Ma'arif. Oo. Hindi ko yung malimutan kasi araw ng kapanganakan, hindi ako nagbe-birthday mga kapatid. Pero June 8 ako, parang birthday ko yon. Sabi ko, birthday ako, aalis ako sa Baguio. Pupunta ako ng Isabela. Iiwan ko si Ustad Jalil dito. So, ngayon, nakasalalay na sa'yo ang lahat. Ikaw na ang bahala. Basta wag kang umalis anumang mangyari. So, yun na. Ako na mag-isa yung natira. So, I think maaga pa yun around mga 6 or 7. So, doon ako naghintay sa harap ng office ng secretary. Kasi I think alas 8 mag-open yung yung office. So, pagdating ng pag-open, nung dumating yung secretary, kinausap ko yung secretary. Sabi ko sa secretary na, Sir, gustong-gusto ko mag-aral. Sabi ko, ang problema, hindi ako natanggap.
So, kahit anong paraan, basta makapasok lang is gagawin ko. So, yun ang sabi ko sa secretary, kay Kuya Nasif. So, ngayon, kay Kuya Nasif, parang napaisip siya, napatigil siya. So, ngayon, sabi niya, o sige, ganitong gagawin natin. Sabi niya, may mga natanggap na nag-inform sila na hindi sila makakatuloy sa pagpasok. So, kukuha tayo ng isa sa mga estudyante na yon na hindi na darating at yun yung gagawin mong identity habang nandito ka sa loob ng paaralan. Ang COVID lang is kapag graduate ka, hindi nakapangalan sa'yo yung diploma mo. Pero matututo ka, gaya na sabi mo. Yun ang sabi ni Kuya Nasif. So sabi ko sa kanya, oh sige po, walang problema, gano'n na lang gagawin ko. So ngayon, napatigil ako. Kasi nga, pagkakaalam ko, meron ng tuition sa narinig ko kay Kuya Rashid dati na yun nga sa batch nila wala pong tuition, tapos may mga pasabon pa, may mga allowance pa. Pero that time, I think batch 8 or batch 9 nag-stop na yung yung sponsorship ng Isa pa yan sa problema, Ustad, ha? Isa pa yan sa problema natin kasi ang tuition 24. Yes, 24,000 ba? 8,000 per sem nung time namin. Medyo 8,000 pa. Kung tutusin, medyo mura pa, no? 4,000 kada SIM. 4,000. Oh, medyo mura pa kumpara ngayon, no? Kasi 24 na ngayon. Oo, subhanallah. Oo. Grabe. So, yun na. Nung sinabihan ako ni Kuya Nasif na gano'n yung magiging plano, so, nag-insert ako ulit. Sabi ko, sir, patawag ko nun eh. Sabi ko, sir, may isa pa pala akong problema. Kahit makapasok ako, walang nagsusuporta sa akin. Kahit parents ko, wala silang kakayaan na mag-support ng pag-tuition, ganyan. So, napatahimik na naman si Kuya Nasif. Pero before siya mag-react, inunahan ko na siya. Sabi ko na, sir, kahit anong trabaho dito sa loob ng paralan, gagawin ko. Kahit mag-janitor ako, tagalinis man ng CR, ay gagawin ko basta makapasok lang ako at malibre yung tuition ko. Kahit tuition lang, wala na alawan. Subhanallah. Tingnan Yun niyo ang mga sinabi kapatid, ko talaga. tingnan niyo mga kapatid, mga balik Islam. Talagang walang makakapigil kung gusto mo ng kaalaman. Kahit maging janitor ka, kahit anong gawin mo, basta makuha mo yung kaalaman. Ganito yung pagsisikap ng mga ustad natin, ha? Hindi biro. Nandun sila sa Saudi, mashallah, nag-aral sila, doon na sila namamalagi ngayon. Mayroon silang kaalaman sa Islam, alhamdulillah, pinagkaaluban sila, binayaan ng Allah. Pero hindi biro yung pinagdaanan na sakripisyo. Dito natin maririnig na kahit maging janitor, anumang trabaho, papasukin para lang makakuha ng kaalaman. Tapos tayo ngayon, libre na nga yung kaalaman, tatamad-tamad pa tayo. Ayaw pa natin, tayo pa yung, di ba? Tayo pa yung gusto magpahabol sa kaalaman. Ayos ba yung pangalan mo, Ustads? Naayos siya pagka-graduate mo sa Al-Ma'arif? Inayos naman yung identity mo? Dadaanan natin yun kung anong mangyayari, inshallah. Yun lang. Magsasala na ng Asia. Sige, mag-meet ko na ako. Sasala na ako. Continue natin. So, yun nga, nung time na yun, after kong sabihin yun kay Kuya Nasif, na patahimik siya. So, naghihintay din ako kung anong magiging respond niya. Ang naging respond niya is, tinanong niya ako, sabi niya, kumain ka na ba? Nung time na yun, hindi pa daw ako nakakain kasi doon ako nagfajar sa Doon tayo nagfajar sa Ma'ad al-Ma'arif. Tapos, naghihintay na ako hanggang alas 8. Doon na sa office. So, wala pa talaga. So, tahimik na ako, hindi ko sumagot. Nahiya naman akong sabihin na hindi pa ako kumain. So, naintindihan niya, no? Silent means yes. So, sinabihan niya ako na may canteen doon sa baba, yung kinatita. Tapos, punta ka doon, kain ka, tapos balik ka dito. So, bumaba ako doon sa tindahan ni tita, binigyan niya ako ng burger, tapos soft drinks. Tapos, after akong kainin, bumalik ako sa office ng secretary. So, after nun, pag-meet namin ulit ng secretary, meron siyang ibinigay sa akin na papel. Tapos yung papel na yun, doon nakasulat yung pangalan ng estudyante na gagawin kong identity sa loob ng paaralan. Tapos nagbigay siya ng 1,000. Tapos sabi niya, ibigay mo yun, i-deposit mo yan para sa iyong tuition. Kasi doon, ibibigay lang yung aklat mo kapag meron ka ng
magbabayad ka na ng tuition o di kaya magde-deposit ka. So, yun. Alhamdulillah, nagpasalamat ako na hindi niya tinanggap yung offer ko na mag-janitor kasi syempre pagpasok ko ng CR doon sa loob ng school, sa loob ng Al-Ma'arif, may problema pala yung may problema yung buong school sa supply ng tubig. Nasira yung water pump. So yung mga CR nila doon lahat is puno ng mga dumi ba kasi hindi nila nabubuhusan kasi may problema nga inaayos pa rin yung water pump. Kaya subhanallah, laking bugtong hininga ko ba kasi sabi ko alhamdulillah hindi tinanggap yung offer na yun. Kasi imagine yung lilinisin doon, subhanallah. So pumunta ako sa office ng mga teacher kasi isa lang naman, nandoon na sila lahat, kumpul-kumpul na silang lahat ng mga teacher. So pagpasok ko dun sa pumunta ako kay Abu Hani. Si Abu Hani yung sa akin eh. Parang siya yung auditor that time. Sa kanya ako nagbigay ng pambayad. Kabigay ko, tapos sinabi ko ang pangalan ko, na natunugan niya yung apelyido. Yung apelyido pala ng kinuha kong identity is parang kilala. Parang siguro malaking family. Tapos Maranao. So si Abu Hani, minamaranaw niya ako. Ang salita niya sa akin, ang mga katanungan niya, Maranao. Wala naman akong alam-alam sa pagsasalita ng Maranao. So, nakatitig lang ako sa kanya, tumitingin lang ako sa kanya. Siguro nagets niya na siguro Maranao lang ito na hindi marunong magmaranao. Kaya tinagalog niya ako. So, binigay ko yung 1,000, ibinigay sa akin yung mga aklat ko, tapos yun na, pumunta na ako sa klase. I think kung di ako nagkakamali, nasa Fasalba ako that time, kasi yung identity nga na natanggap na kinuha ko is natanggap siya eh. Diba? So, nasa Fasalba. So, isang linggo na matiwasay yung pagpapanggap ko doon sa loob ng school. Nagtaka na lang ako after 1 week, parang merong commotion, no? Parang maligalig yung office ng secretary. Tapos nagtaka ako, may isang estudyante na lumapit sa akin. Actually, 1 week hindi ko pa masyadong kilala yung mga mukha ng estudyante, mga pangalan, pero alam kong kaklase ko siya. So lumapit siya sa akin. Tapos sabi niya, hindi pala ikaw si Rashid na ganito. Sabi niya, so namutla ako. Kumbaga parang nanghina ako ba? Kasi gets ko na, ibig sabihin, nalaman na nila yung tunay kong identity na nagpapanggap lang ako. Ang tanong ko sa sarili ko, paano nila nalaman? So yun nga, narinig ko yung commotion yung doon sa office ng secretary. Tapos nakita ko doon pala, nung lumapit ako, nalaman ko na dumating pala yung totoong estudyante. Ipinagpatuloy niya yung pagpasok. So, it means nabulgar talaga yung talaga yung pagkatao ko doon. Imagine, pag tinatawag yung estudyante na yun, ako, lakas ng loob, Hazard, present. Sumasagot ka, nagkaroon na kami ng mga quiz, tapos pangalan niya yung nakasulat doon, ganyan. Subhanallah. So, lumapit ako sa after nung natapos yung commotion doon sa office ng secretary, lumapit ako sa secretary, tapos tinanong ko sa kanya na, sir, ano yung magiging kahihinatnan ngayon na dumating na yung totoong estudyante. Tapos sabi niya is, kasi wala na kahit anong pang gawin namin, nabulgar na, di ba? So, ang sabi niya na lang na, ikaw na yung magpapasya niyan kung ano yung gusto mong gagawin. Kasi wala na siya magagawa, kasi nabulgar na nga. Kahit ano pang tago na gawin niya, nalaman na. So, yun, ang sinabi ko sa sarili ko na hindi talaga ako aalis. Tapos, ang kagandahan kasi nung time na yon, medyo naparami yung pagtanggap nila ng estudyante. I think around 200 lang talaga yung pinaka-limit nila na tatanggapin eh. Pero yung natanggap, I think, mga 270, parang mga ganon. So, maraming ziyada. Oo, maraming ziyada. So, yung mga classroom, hindi niya kayang i-accommodate lahat ng mga estudyante. Maliban na lamang kung gagawin silang mga sardinas doon sa isang classroom kasi parang 4 na classroom lang ang meron. So yung mga ziyada, yung mga estudyante na hindi kasya sa classroom, doon muna tinuturuan sa loob ng masjid ng Ma'had al-Ma'arif.
So kagandahan doon, syempre masjid yun, hindi sila naglalagay ng mga upuan. Ang ginagawa nila is talagang sa lapag lang uupo yung mga estudyante. Sila nang bahala kung saan sila pipesto. So ang ginagawa ko, nakiki-sit in ako. So wala akong pangalan, hindi ako tinatawag. Pero kapag nag-quiz, kapag nag-exam, sumasali talaga ako. Pagkatapos, totoo kong pangalan yung isinusulat ko. At alam ng mga teacher na meron talagang mga estudyante na hindi natanggap na nananatili. Actually, hindi lang ako. Kasi nandun nga si Norman Umapas, di ba? Tapos meron ding 5 na mga puro Maranao na hindi rin sila natanggap. Tapos, kaming 6, nag-meeting kami niya. Nag-meeting kami kung anong mga gagawin natin, anong gagawin namin. Kasi syempre, pare-pareho kami ng pinagdaraanan. Tapos yung mga Maranao, parang hindi na nila kinakaya na parang identityless nila, parang wala silang identity sa loob. Parang ayaw nilang umasa na sa wala kasi wala pang kasiguraduhan. Ang ginawa nila sa last na meeting namin, napagkasunduan nila na punta na lang kay Moder kasi Maranao si Moder, tapos Maranao din tayo. So baka maawa sa atin si Moder. So nilapitan talaga nila, pinaumagahan, pinuntahan nila sa office ni Moder. Pagkatapos, kinausap nila si Moder. Alam mo nagsiiyakan sila sa office ni Moder. Yung paglabas nila, nakita ko nagsiiyakan sila. Tapos narinig ko na lang kung ano sinabi sa kanila kasi ang pakiusap nila na kung maaari na tulungan sila na matanggap sa loob ng maging official na estudyante. Alam mo kung ano sinagot sa kanila ni Moder? Ito, narinig ko lang din naman. Hindi ko alam kung gaano ka totoo ha. Ang sabi doon sa kanila ni Moder, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Tutulungan ko kayong makauwi. Pinauwi talaga sila. Wala silang nagawa. Akala nila dahil Maranao sila is makakalusot sila kasi Maranao din yung Moder ng Baguio. Pero wala talaga. Walang sinasanto si Moder. Ganon siya ka-fair. Kaya alam mo, Ustad, no? Wala talagang sinasanto. Sobrang kinatatakutan namin si Sheikh Abu Adib, si Sheikh Kamil. Kasi meron kaming sa kabatch namin, batch 7, merong isang napakayaman, may-ari ng hotel dyan sa Quiapo. Mayaman talaga. Pero pinaalis niya pa rin doon kasi gumawa lang ng parang kaunting paglabag na so pinauwi niya. Kahit mayaman ka, kahit sino ka pang tao, sabi niya, pinauwi niya talaga yung na yun. So, yun. Ako nung time na yun, alam ko sa sarili ko na ako kasi kahit yung buo yung pasya ko na di baling wala akong diploma na nakapangalan sa akin, basta matuto ako. Sila parang hindi nila tanggap yung ganun. Kaya lumapit sila. Hindi ako lumapit kay Moder. Ako basta makasit-in ako, pagkatapos mapanatili ako na nasa loob, is sapat na sa akin. So kung sumama ako sa kanila, makikita ni Moder ang itsura ko, makukuha niya yung pangalan ko, talagang mapapauwi ako. Pero hindi ako sumama. So, alhamdulillah. Kaya ang ginagawa ko nung time na yun, syempre, ako diba, hindi ako natanggap, tapos wala ako sa listahan. Ang ginagawa ko, pagdating sa pagkain, is nagpapahuli talaga ako. Para kung ano yung matitira, kahit tutong-tutong, yun yung kakainin ko. Para at least, yung pinakain ko is talagang hindi para sa iba sana, di ba? Kundi talagang sobra lang siya, ziyada siya. So yun ang ginagawa ko talaga, nagpapahuli ako. Nakakahiya naman kung ikaw yung nauna sa lahat. Oo, di ba? Ako na walang pangalan, ako pa yung kumakain ng... Mas nauna ka pang luminya. So pinapatapos mo muna lahat. Oo, pinapatapos ko. Meron kami mamaya ha? May grupo kami doon, ang tawag namin Ziyada Boys. Actually, halos karamihan ng mga balik Islam, sila yung mga grupo doon ng Ziyada Boys. Pero si Abu Basam, si Sheikh Abu Basam tapos nang nakakain. Ay, si Abu Basam kasi masyadong masyadong dedicated sa pag-aaral. Hindi yan pwede magpalit ng pagkain kasi may naka-schedule na yan. May schedule talaga yan siya. Subhanallah, mashallah, grabe. Sa pag-memorize ng mga vocabulary, meron talaga yan siya. Halos hindi mo yan imagine, maliit lang yung maliit lang yung Mahad al-Ma'arif, pero halos hindi kami nakikita sa loob kasi puro lang siya sa loob ng kwarto niya. Talagang puro pag-i-study lang, napaka-mujtahid niya, subhanallah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya So, Allah, grabe. grabe. Subhanallah. So, yun. Actually, nung time na yun, dumaan nga yung mga araw, no, yung mga linggo, na wala talaga ako sa pangalan, ay wala talaga ako sa lista, na kumbaga saring pusa lang ako doon, nakikisit in. Yung ibang mga teacher, alam talaga nila na meron pang natitira kasi napauwi na nga ni Model, di ba? So alam talaga nila na may natitira. Pero hindi ko lang alam kung namumukhaan nila, kung kilala ba nila na ako yon kasi sobrang dami pa naman estudyante, di ba? So ang iba nagpaparinig na, sinasabi nila na o yung mga TNT dyan, wag na kayong umasa. Mas mainam na umuwi kayo, pagkatapos mag-apply na lang kayo ulit. Yung mga ganun na, ano ba, na mga pagpaparinig. Pero ako, wala, bahala kayo dyan. Basta ako, matuto ako na mag-arami. O, parang binubugaw ba, pero alhamdulillah, parang tinatanggap ko na lang eh, kasi sabi po. Parang ang TNT, no? Oo. TNT yung TNT tawag sa iyo, talaga. TNT. Yung talaga Ah. yung term na ginagamit ng teacher na yun, subhanallah. So, ang ginagawa ko kapag nag-exam, nag-quiz, talagang sumasali ako. Ang ginagawa ko lang kasi kapag exam kasi yung mga ziyada doon din sa ano, ay actually lahat ng exam ay hindi. May mga part lang ng machine na ginagamit para sa exam. So ngayon, kasi ang mga estudyante, ano lang kumbaga, anong tawag doon? May bilang na ang mga estudyante, kaya alam na yung yung sa mga upuan sa machine na ipinapasok para sa exam is bilang na rin. Kaya ang ginagawa ko after ng mga after ng mga naka-assign na maglinis ng masjid at mag-assign ng mga upuan, kapag umalis na sila, ang ginagawa ko is maaga ako doon at nagpupusit na ako ng isang upuan para maitabi doon sa sa mga magi-exam before dumating yung mga teacher para hindi nila mapansin ba, hindi ako mahuli. Tapos nag-exam ako. Ang inilalagay ko na pangalan sa exam ko is totoong pangalan sa mga quizzes. Ang hindi ko lang siguro ginagawa is yung yung mag-oral ako. Nagtatago talaga ako kasi baka mamukhaan ako ba na ganito ganyan. Pero pag sa mga written na mga quiz, mga kung ano pa, pangalan ko talaga ang isinasama ko. So hanggang yun, alhamdulillah, nang lumabas na yung pang first grading na exam ay na grade. Kasi kada first grading, di ko lang maalala mo, ang first grading pa every month o every 2 months. Hindi ko na maalala. Every 2 months ata, kung hindi ako nagkamali. O kasi 5 months lang yung first sim eh. Oo nga, yung isang sem, di ba, 5 months. So siguro, tapos parang tatlo yung exam sa isang sem. So pagdating ng first grading, pinapaskil kasi yan sa bulletin board yung mga kung sino mga nakapasa at kung sino ang mga bumagsak. At the same time, yung mga classroom is sinashuffle siya yung mga estudyante kasi hindi naman pwede na sa buong 2 years is doon ka lang talaga sa classroom na yun. So, ang ginagawa is pinagsashuffle yung mga estudyante, inilalagay yung mga pangalan kung sa class alif ka o kung sa section alif ka o sa section ba ka ganun. So itong si Rashid, actually yung kinuha kong identity is naging best friend ko siya sa loob ng paaralan. So itong si Rashid, Natatandaan ko si Rashid. Si Rashid pala yun, yung medyo matangkad na yung kakaibang, parang may kakaibang paraan ng pagsasala. Oo. So ngayon, naging kalapit ko siya, naging best friend ko siya doon. Kami yung palaging magkakasama. So nagtataka ako kasi sa Latoriada ako eh. So nagtaka ako, ito si Rashid, tumatakbo siya, hinihingal pa. Tapos sabi niya sa akin, may pangalan ka na. So, hindi ko mag-gets kung ano ibig niya sabihin sa may pangalan na ako. Di ba? Kung sinabi niya ng tanggap ka na, maaaring mag-gets ko pa. So, hinila niya ako, pumunta kami sa section alif, no? Sa puzzle alif. Tapos, doon, itinuro niya, Jonaldson Divino. So, ibig sabihin, naka-assign ako na section doon sa section alif. So, estudyante na ako, alhamdulillah. Masya Allah. So, sa wakas, natanggap ka na.
So mga wakas, kapatid ha, natanggap yun. din. Mga ilang buwan yun? Ilang buwan ka natanggap doon? After 2 buwan siguro, kasi first grading yun eh. Ah, okay. 2 Pero- months. After 2 pero months, yun tinanggap nga. ka na rin. Oo, after 2 months. Pero yun nga, hindi natin ini-encourage yung mga hindi natanggap na gawin yun. Kasi may mahirap kasi na maano natin yung rules and regulation baga sa ano. At saka kapag nahuli ka, mahuhuli ka talaga. Kapag mahuhuli ka is papalabasin ka talaga. Gaya ng sabi ko, 6 kami. Tapos yung iba is mga marano pa yun sila. Akala nila na may advantage sila. Ikaw Kasi lang talaga maano yung natira. Mudir. Ako lang talaga Ikaw lang yung natira. Subhanallah. Oo. Ano lang, malakas Kasi yung dua mo. si Norman umapas, hindi ko rin alam kung paano siyang nakalabas. Hindi ko rin nalaman kung ano yung ano niya, naging kwento niya. Sa totoo lang. Kasi hindi rin siya tanggap, di ba? Oo. So hindi ko alam kung paano siyang naka-uwi din. So yun. Subhanallah. Nakauwi din siya, no? Yung So, taga Leyte. So mas mainam na ano talaga na kayo kung gusto niyo gayahin yung ganong experience pero yun nga pag nahuli kayo huli talaga. Oo, Mas nagkataon lang stricto sa na akin ngayon. na Mas stricto na ngayon, ha? oo, mas stricto na. Oo. Tapos siguro isa sa mga factor yun kung bakit ako natanggap kasi nung paglabas kasi ng grade ko sa first grading sa lahat ng mga balik Islam parang naging top 5 ako. Mashallah. So, yun yung siguro sa mga balik Islam na nga, hindi yung sa lahat ng school. So, isa rin siguro yung sa mga naging factor, kaya rin siguro nila nakita na, interesado talaga to, parang, ano ba, hindi yung basta-basta lang na, ano. So, May alhamdulillah, potential. Oo. may potential, parang ganun. So, yun yung naging kwento, alhamdulillah. So, sulit yung lahat ng mga sakripisyo natin. Oo. Oo. Kung iniisip ko ngayon, sabi ko, kung maibabalik ako sa ganang sitwasyon, parang iniisip ko na parang hindi ko man kaya, pero subhanallah, nakaya man. Oo. Alhamdulillah. No, yung At saka gusto ko rin naging journey natin. gusto ko rin i-mention si Abu Uwais, yung asawa ng anak ni Dr. Farouk. Si Abu Uwais kasi yan yung yun yung na-interview ko sa radyo. Okay, na-interview ko sa radyo. Sa Cagayan de Oro yun. Nung pumunta na tayo ng Baguio, na-meet din natin siya doon kasi asawa niya yung anak ni Dr. Farouk. Si Abu Uwais, di ba? Si Nasif. Nasif din yung pangalan nun. So ngayon, naglakas loob din ako, parang kampante ako na kasi kinausap ko siya. Sabi ko, Ustaz, itong mga balik Islam dito, lalo na sa Journalson, hindi natanggap. Kay Abu Basam, wala akong problema eh. Kasi natanggap siya nung dapat kong problemahin. Ang pinakasakit sa ulo ko talaga ikaw. Sabi ko, paano kaya ito? Kinausap ko yun si Abu Uwais. Sabi ko, kung maaari, wag mo siyang pabayaan. Wag mo siyang i-assist mo siya mga problema niya. So, yun. Sabi naman niya na tutulungan kanya sa abot na kanyang makakaya. So, kaya sabi ko, sige, ikaw na yung bahala. Actually, minute niya ako, Na-meet niya, actually, nakipagkita siya sa akin doon sa sanatoriada. Tapos, siguro yun yung time na kinausap mo siya. Kasi nung time na yun talaga, parang na-discover na ako na hindi ako estudyante nung time na yun. So, ibig sabihin, after a week na yun siya, nung nakipagkita siya sa akin, alam mo, may dala siyang notebook, ballpen, tapos baso. Kung di ako nagkakamali, meron pa yung kaunting grocery. So, alhamdulillah. Mashallah talaga, Kaya hindi ko tinulungan siya kanya. makalimutan. Yan, mashallah. Napakabait, no? Kaya nga, naging asawa din siya ni... Napakahingi. Oo. Kaya nga naging asawa din niya yung anak ni Dr. Farouk kasi mismo si Dr. Farouk, nakuha niya yung loob ni Dr. Farouk, may tiwala sa kanya. So ganun, matulungin yung kaya hindi ko pwedeng hindi ma-mention si Nasif, no? So yun mga kapatid, narinig natin yung kwento ni 20 pesos lang yung pera namin nung pumunta kami ng Manila. Hindi siya natanggap ng Al-Ma'arif. Ang daming mga balakid para makapag-aral siya. Pero alhamdulillah, pag itinakda talaga ng Allah, walang makakapigil. Yun po. So, kaya ako gusto kong kausapin si Ustad Jalil
Kasi gusto kong ma-inspire yung mga balik Islam ba. Alam mo, gusto ko rin i-announce no sa 21, ngayon July 21 nasa Baguio po ako. Kasi dito sa lugar namin, dito sa lugar ko ngayon, meron din balik Islam dito. Balik Islam na 2 years ago, wala talagang kaalam-alam, bago lang nag-shahada, pero ngayon graduate na siya. Gagraduate siya ngayon July 21. Pinaano ko rin doon. Pinapunta ko rin doon. Now, ngayon, yung batang yun, graduate na siya. So, sa graduation niya, ipupunta ako. Inshallah. At saka, din, sa lugar natin sa Cagayan de Oro, Ustad Sheikh Abu Bassam. Sige, balik ka lang, inshallah, kasi ikaw, gusto ko rin kitang interviewin, inshallah. Balik ka po, Sheikh. Wait lang pala, kababalik ko lang, Ustad. Assalamualaikum, kakatapos na lang magsala. Ano pala yung sagot doon sa tanong ko kanina? Yung naipangalan ba sa iyo yung Nag-curious kasi ako kaso nagkamat na kasi dito. Late ako nakabalik kasi may nagkutba doon sa masjid namin. Iniisip-isip mo yan, no? Hindi naman. Hindi, may nagkutba din kasi doon sa masjid namin kaya may natagalan ako. Ano yung sagot doon, Ustad? Alhamdulillah. Na rin naman. Kaya may Samaria? Sige, King, pangalan niya? King Abdullah King. Oo. Yung nangyari kasi, hindi siya natanggap, di ba? Hindi siya natanggap, iniwan ko siya doon, pero meron akong bilin sa kanya, wag kang aalis hanggat hindi ka, kahit pinapaalis ka nila, wag kang umalis kahit ano pang mangyari, ano pang gagawin nila sa'yo. So ngayon, hindi talaga siya umalis doon. Nagpakapal siya ng mukha. Sa pagkain, palagi siyang late. Hanggang sa pag-aaral, kung may quiz, may exam, pa rin siya, nagpa-participate siya. So hanggang sa, alhamdulillah, kabilang siya sa mga malalaking doon, malaking marka, naging top 5 ng mga balik Islam. Kaya, after ng 2 buwan, tinanggap rin siya ng Al-Ma'arif. Yung ibang mga ziyada, kasi maraming ziyada, 7 yata or more than pa. So lahat ng yon na katulad niya na parang hindi natanggap pero nanatili sa Al-Ma'arif, lahat sila pinamasahian, libre. Binigyan sila ng pamasahe para lang makauwi. Maliban lang sa kay Ustad Abdul Jalil. Hindi siya nakauwi at hindi rin siya pinauwi. Alhamdulillah, ang nangyari is tinanggap pa siya. Naging regular na estudyante siya doon. Although hindi namin nire-recommend itong ipinagbabawal na technique na ito ngayon kasi stricto na. Pinagbabawal na technique. Pakapalan ng mukha talaga ito. Subhanallah. Talagang hindi siya umalis kahit tinawag na siya na TNT. Pinapaalis na siya doon. Umalis na kayo mga TNT dito. Pero hindi siya umalis, hindi siya bumigay. Talagang kapit lang. At hanggang itinakda ng Allah na matanggap siya. At alhamdulillah natanggap siya. Yun po, King Abdullah. Hindi namin ina-advise na ganito yung gagawin kasi ngayon stricto na. Pag hindi ka na talaga natanggap, wala kang slot, talagang pauuwiin ka insigida. Nag-inquire ako doon, Ustads. Nag-inquire ako doon, nakita ko yung age hanggang 24 lang siya. Tapos ang in-advise sa akin ni Ustads nung may connection doon, sabi niya, gusto mo mag-ano ka na lang, mag-online ka na lang, baka pumasok pa yan. Sabi ko, gustuin ko man, Ustads, hindi ako magpa-function kasi dyan eh. Kasi iba talaga yung face-to-face na nakakausap mo talaga sila kasi mapapractice din yung yung communication skill ko. Matututo ako magsalita ng lugat al-Arabiya eh. Kasi dito sa amin kasi Ustads nung nag-aaral kami dito sa Maharlika sa Taguig, Madrasa Nur Al-Ittihad. Ang ginagawa lang namin, tinuturo lang sa amin dati ng Ustads yung mga basic lang eh. Yung basic ng grammar like Filul Madi, Filul Mudari, Filul Amr, mga ganun lang siya, yung mga simpleng lang. Then yung mga malalalim na hindi na naituturo sa amin yun. Then hindi din kami nakakapagsalita ng doon, ng Arabic din nun kasi tawag dito. Bro, King Abdullah, ang kasi ang kulang diyan is yung tatbiq. Dapat talaga mo, ano natutunan mo, example, alam mo na yung Arabic ng baso, alam mo na yung Arabic ng tubig, dapat hindi ka na magsalita ng tubig, bigyan mo ako ng tubig. Sasabihin mo na, bigyan mo ako ng ma. Parang i-tatbiq mo, i-apply mo talaga kasi ganyan yung pag-aaral ng wika. So pag alam mo na ang Arabic nito ay haqiba, daftar, ano pang mga Arabic na yan, apply ng apply, huwag mo nang gamitin yung salita mo kasi expert ka na dyan, pero dapat gamitin mo na yung natutunan mo mga vocabulary, mga bagong salita.
So i-apply mo na yun para hindi mo makalimutan hanggat sa kahit ano, kasi pag gano'n naman talaga yung pag-aaral ng language. Actually, nag-aaral din ako ng ibang salita ha, sa totoo lang kasi mahilig ako sa mga lingwahe. Ngayon, ang in-advise sa amin nung nagtuturo sa akin, sabi niya na basta ka lang, wag mo munang alalahanin yung vocabulary, yung mga rules. Kasi kung mauna ka sa rules, malilito ka, susuko ka. Ang dami pa lang kailangan kong tandaan, i-memorize nito. Pag meron ka na memorize sa isang salita, gamitin mo na yung salita na yun kahit pa mali-mali yung grammar mo. Kasi later on, it will make sense. Makikinig ka ng mga wikang yon, manonood ka ng palabas sa wikang yon. Then later on, parang tawag dito, it will come into peace. Magiging buo rin yung pagkakaintindi Kagabi nga mo. Ustad Rashid, no? Nung pagtanong ko kay Sheikh Kadiraw, hindi ko alam kung tama yung mga grammar ko. Pinagtatawanan ng mga asyaira sa comment section. Pero I don't Okay care. lang yun, walang problema. Hindi tayo grammar police. Hindi tayo grammar police. Ha? Ngayon, hindi pa nakakabalik si Ustad Abu Basa. Mga kapatid, tignan mo sa amin sa Cagayan de Oro. Alhamdulillah, isa ako sa mga matatandang balik Islam doon. Mga pinakauna. Dati, nung magbalik, kasi pinag-aral ako ng mga pare, mga madre. Sila yung nagpapaaral sa akin. Ngayon, nung magbalik Islam ako, nagsuot na ako ng ganito, nagsuot ako ng thobe, sabi ng mga tao na babaliw na yata ito. Pero alam mo ba, pinakaunang Islamic Center na mga balik Islam, bahay namin, distansya lang. Yung pinakaunang Think Center. Hindi pa Think yung pangalan nun. So, nagtayo kami ng Islamic Center. Alam mo ba ngayon, mga kapatid, ibabahagi ko sa inyo, 1,000 na ang mga balik Islam doon. At marami na kaming mga nakapagtapos sa Saudi. At marami na, di ba? Sino pa ngayon niya sa Saudi mga balik Islam? Sila Ali, si Sirato, Ustad Jalil. Nagbalik Islam yan si Sirato, siguro mga 8 years old pa siya. 8, 9, parang ganun. Or kung hindi ako nakakamali, I don't know, hindi ko sure. Pero napakabata pa niya. Pero ngayon, nasa Qasim na, no? Tama, Ustad Jalil? Kasama niya doon sa Qasim. Si Alison, Serato. Sino ba? Yung kapatid mo? Yung kapatid ko din, alhamdulillah, doon na siya. Kapatid. Yung kapatid niyo sa Jalil, nasa Qasim na rin ngayon. Nandun na rin. Inshallah, pag nakatapos siya doon, mas mataas pa yung napag-aralan niya kaysa sa akin. Alhamdulillah. Subhanallah. So at marami pa, meron tayong mga Hafizul Quran doon sa Cagayan de Oro ngayon. Hindi lang 20, hindi lang mga balik Islam mga kapatid ang sinasabi ko. So alhamdulillah, nung una ako lang si Amar lang, kami lang yata. Wala akong mahagilap. Pero ngayon sobra at hindi ko masasabi na basta balik Islam lang. Kasi pupunta ka doon, memoryado yung buong Quran, mga Hafizul Quran, kamilan, buong Quran talaga. Nagsasalita yung mga balik Islam doon, Arabic na. May mga nakapagtapos ng iba't ibang university sa buong Saudi Arabia. So, may mga nakapagtapos din ng Ma'ahad Manar, may nakapagtapos ng Al-Ma'arif. Marami na doon, mga kapatid. So, ang anong punto ko lang dito is, sana pag-aralan natin yung sarili nating relihiyon, sarili nating akida, yung katuruan natin mismo. Kasi sayang kasi marami akong na-meet na alam niyo balik Islam sila. Ilang taon ka na nagbalik Islam? 10 years, 15 years, 20 years, or mas higit pa. Pero hanggang ngayon, hindi sila makapagsalita ng Arabic. Nakakabasa sila ng Quran, pero hindi nila maintindihan kung ano ba talaga yung pinupunto. So, pero itong balik Islam, dito sa lugar ko ngayon, merong balik Islam ngayon. Pumunta dito, nag-shahada, walang kaalam-alam. Si Genesis yung kanyang pangalan. 2 years ago, dito sa masjid ko, before ko siya hinatid ng Baguio, nagstay muna siya ng ilang araw dito. Tinuruan ko paano magbasa ng Arabic. Ngayon, gagraduate na July 21. Pupunta kami ng July 20 sa Baguio para a-attend ng graduation niya.